Hindi po ako adik, hindi po ako user. Na po ako umuwi sa aking pamilya, tatampo na nga ang misis ko. Mapagpalang araw po sa atin lahat mga kababayan. Pagkatapos nga maging positibo sa random drug testing ni Police Colonel Cesar Herente ay nanindigan ito na hindi umano ito adik at hindi siya umano gumagamit ng droga at posibleng galing umano sa kanyang maintenance lamang na gamot at umano ay sa pag-expose niya sa ilang operasyon na kanilang ginawa sa illegal na droga. Ngunit nanindigan ang pamunuan ng Philippine National Police na hindi ito umano nagka-impluensya sa kanilang ginawang random drug testing at paano umano mga kababayan po natin ma-deny ni Police Colonel Herente dahil 2 bisis pala ginawa ang random drug testing para ma-verify kung talagang positibo siya at parehong 2 drug testing ang nangyaring positibo nga itong si Police Colonel Herente. Ngunit sa kanyang ginawang parang second option, sarili itong pa-drug testing sa isang ospital umano na otorisado naman ng PDEA. Dito umano ay lumabas na negatibo ang kanyang drug test. Ngunit ayon sa Philippine National Police at sa kanilang investigasyon ay hindi nila umano ito tatanggapin. Ang kanilang pagbabasihan ay ang kanilang ginawang drug testing. At ayon sa kanya, ayon sa Philippine Police, ito yung nakakalungkot o parang nakakabahala, ay baka gumamit umano ng ibang ihi itong si Police Colonel Cesar Herente para ma-justify ang kanyang rason or palusot na hindi siya adik, mga kababayan. User. Ay, ikaw nagsabi. Opo. Drug test. Ako adik, hindi po ako user. Ay, ikaw nagsabi. Opo. Drug test ka ulit. Opo. Ang sabi nila na same ihi din naman, baliwala, positive pa rin yun. Posure ko siguro sa mga ebidensya na ano natin, napupuntahan sa mga. So kung parehong ihi mga kababayan po natin, bakit siya naging negatibo? Bakit sa unang ginawang drug testing ng NCRPO, bakit siya naging positibo sa parehong 2 ihi mga kababayan po natin? Kaya nga naman nakakaduda at questionable ang nagiging resulta. So ganun pa man, yan umano ay ang ginamit na ihi ay galing mismo sa kanya. Pero kung talagang gusto pa mapatunayan ng Philippine National Police kung talagang gumagamit ng droga, itong si Herente ay mayroon pa namang opsyon na wala talaga siyang lusot. Yan ay gagawin umano sa buhok, mga kababayan. Police operations. Nakitaan ako na mataas ang aking sugar. So meron tayong maintenance na iniinom. To show that in good faith, hindi po ako gumagamit. Puho ang aking career. Naapektuhan ng family ko. Yung mga anak ko. May nag-text, adik ba? Ikaw, kaano-ano ka ba? Ng Herente na adik na hepe na Mandaluyong. So yan na mga kababayan po natin. Nakikita natin na talagang medyo may kahinaan itong si Chief medyo iyakin mga kababayan po natin. So kung ganun talaga kasi nangyayari naman talaga na natutukso ang ilang opisyal ng ating Philippine National Police. Madami na nga, hindi lang gumagamit, sila pa ay protector at mismo nagbibenta ng illegal na droga, mga kababayan po natin. So baka natukso lang itong si Police Colonel Herente, mga kababayan po natin, tinikman lang, nagkataon na talagang nagkaroon ng random drug testing. Surprise, ika nga, na-surpresa itong si Chief of Police Herente, ng kababayan po natin. So, ganun pa man, wala na siya magawa kahit anong iyak pa ang kanyang sasabihin, kahit ano pa ang drama ang kanyang gagawin. At syempre talagang apektado ang iyong pamilya. So sana noon pa man ay naisip na ng ilang pulis po natin na nasangkot sa droga at naging positibo sa ginawang random drug testing ng Philippine National Police. Kasi ito po mga kababayan po natin ay isa sa kanilang paraan para malinis na umano itong hanay ng kapulisan. Tandaan po natin masyadong bumaba ang dangal ng Philippine National Police, lalong-lalo na maraming pulis ang nasangkot sa tanim ebidensya, pagpasok sa ilang private na pagmamayaring bahay na walang search warrant. Ang iba naman ay ninakawan pa
ang bahay na kanilang pinasok, mga kababayan po natin. So ito ang isang paraan na ginawa ngayon ng pamunuan ng Philippine National Police na umano'y linisin nila ang kanilang hanay at ito ay simulan din nila sa paggagawa ng drug testing. So halos lahat umano sa ating buong bansa ay gagawin nila yan para masibak itong mga pulis na gumagamit ng droga. So ganun pa man, hindi umano tatanggapin ng pamunuan ng Philippine National Police itong ginawang drug test ni Police Colonel Cesar Herente sa labas at ang kanilang pagpapasyan ay yung kanilang ginawang random drug test. Hindi nga po ako umuwi sa aking pamilya. Nagtatampo na nga ang misis ko, mga anak ko. Ang ino-honor lang namin is yung test namin. For purposes of yung sa investigation, for purposes of investigation at saka challenge. So yun lang talaga yung same urine sample. As I understand, iba yata yung nagsubmit siya ng ibang sample. Nanindigan din si General Chinayog sa resulta at integridad ng kanilang drug test. Well, that's the result of the examination ng ibang forensic laboratories, but we stick to our findings. We follow the process ng pag-drug test, which is first is the screening and then we confirm it. So we will stick to that process. Ang ino-honor lang namin is yung test namin. For purposes of yung sa investigation, for purposes of investigation at saka challenge. So yun lang talaga yung same urine sample. So malabo na mga kababayan po natin dahil hindi talaga tatanggapin yung kanyang ginawa. So pwede naman kung talagang gawing malalimang investigasyon at gusto niya talaga umapila, meron naman yun nga uulitin yung drug testing, mga kababayan po natin para talaga mapatunayan kung wala talaga siyang kasalanan o nagkamali lang itong gumawa ng drug test, mga kababayan natin. Sa isang panayam, sinabi ni Herente na nagpasuri uli sa Department of Health upang patunayan na hindi siya gumagamit ng droga para sa blood sugar. Ngunit ipinaliwanag ng PNP Forensic Group, expose lamang ito sa mga operasyon. By mere nandyan lang po yung drugs na wala naman pong means in which the person can administer the drugs into his system. So, may eliminate natin po yung possibility. And besides, yung form po ng methamphetamine or yung shabu is crystal. So, medyo remote po yung possibility na may inhale mo kung nandyan lang po sa... So, ang sabi ng investigador ay minimum o ibig sabihin ay posible pala na naapektuhan ang kanyang drug testing, mga kababayan po natin. Posibleng nagkaroon siya dahil na-inhale niya. So, may posibilidad. Kaya pwede naman nila i-verify yan So, gagawa sila ng another drug testing, ibang paraan, para patunayan talaga kung gumagamit siya o hindi. At kung malalaman natin na nagsisinungaling itong si Herente, mga kababayan po natin. Para mo, for example, yung drugs. So, yun po yung ano po natin. And another thing is, kung talagang yun po yung nangyari, siguro, it's just a matter of defense. Nakikita din aniya sa kanilang mga pagsusuri kung sa gamot na iniinom gaya ng mga maintenance medicine, nagpositibo ang isang tao o sa... So yun naman pala mga kababayan po natin na ayon nga sa mga investigador or itong nagsagawa ng drug testing ay posibleng palusot lamang ito ni Herente. At kung mga gamot nga na mga maintenance ang lumabas na nagpositibo siya sa droga ay madidetermine naman pala nitong drug testing kung galing sa gamot na maintenance o talagang galing sa pinagbabawal na gamot ang mangyayaring drug testing, mga kababayan po natin. So ang kakalabasan, naging positibo nga sa droga. So pinagbabawal na droga, hindi drug na maintenance itong si Police Colonel Herente ng Mandaluyong. So tinanggal na ito sa kanyang serbisyo, ngunit naka-floating pa rin ito hanggang ngayon, mga kababayan po natin, dahil naka-under investigation ito. At ayon sa kanya ay hindi siya umuwi sa kanyang pamilya dahil nahihiya ito sa naging resulta ng kanyang drug testing. So ganun pa man, dahil ang sabi niya ay hindi nga siya addict, hindi siya gumagamit, hindi siya nagtutulak, ay kung totoo yung kanyang sinasabi, dapat paninindigan niya yan, mga kababayan po natin. Ipaglaban niya ang kanyang karapatan, lalo na kung hindi naman siya guilty.
Pero kung guilty na siya, mga kababayan po natin, dapat niya na lang siguro aminin at tanggapin ang consequences ng kanyang ginawang paggamit ng illegal na droga. So kaugnay dyan, mga kababayan po natin, abangan na lang po natin ang susunod pa na resulta ng investigasyon na ito. Dito malalaman natin kung talagang nagsinungaling itong si Chief of Police o talagang totoo ang sinasabi niya na hindi siya adik.